Praise God. Ngayong December 25 sa Biyernes ay muli marami po ang magdiriwang at magbugunita sa kapanganakan ng ating Panginoon. At matagal ko na pong itinatama yan halos taon-taon sa mga nakikinig at nanonood at makakapanood pa nito. Hindi po December 25 ang kapanganakan ng ating Panginoon. Yan po ay mayroong malaking hindi pagkakaintindihan dyan. Ang pagkaalam ko, ang layunin lamang ng simbahan na nagtalaga ng pizza na yan ay commemoration date. Hindi siya birthday ng Panginoon. Itinalaga nila yung December 25 para alalahanin o kunitain ang kapanganakan ng Panginoon. Pero wala po sa intention nila na yan ay gawing pizza ng kapanganakan ng Panginoon dahil hindi po December 25. Ito mensahe ko sa inyo sa umagang ito, madadaanan po natin yan. Kung ano ang posibleng buwan na ipinanganak ang ating Panginoon. Now, speaking of birthday, may mga nag-birthday dito nung nakaraan at mayroong pang mag-birthday pa itong susunod na mga araw. Birthday, actually. Karamihan sa atin, hindi talaga natin alam ang araw ng kapanganakan natin. Sino sa inyo ang alam ninyo ang araw ng kayo pinanganak? Birthday. Sino? Kasi mayroong misinterpretation din. Kahit yung mga pinipil pa natin, mga application o mga information, ang nilalagay birthday. Kung sabihin kong Lunes, sino sa inyo ang alam niyo kung anong araw kayo pinanganak? Ang pinag-uusapan dyan, anong pizza pinanganak? Dahil, halimbawa, yung may birthday ngayon, ano pa ngayon? December 20. Anong araw ba yung December 20 ng pinanganak ka? Hindi naman nagkakaparehas yung taon-taon. Nag-iiba-ibang araw yan. Kaya sala yun pag sinasabing ano ang birthday mo. Tapos ang isasagot yung pizza. Di ba? Kaya papansin nyo, pag bumabati ako, kung naisipan kong bumati sa kanino man, ay birthday. Pero matanong ko kayo ulit, sino sa inyo ang alam niyo kung anong araw kayo pinanganak? Hindi nasabi sa inyo ng nanay niyo? Pati nga ang mga magulang, hindi alam kung anong araw pinanganak na yung anak nila, nakalimutan na. Hindi ko na maalala, ang sakit sabi ng nanay. Sabi naman tatay, hindi ko na maalala, tarantang-taranta ako nun excited ako nun. Ako hindi ko rin alam kung anong araw, pero alam ko anong pizza. So, handa na ba kayo para sa mensahe? Palakpak muna sa Panginoon. Amen. Praise God. So, dito po manggagaling ang mensaheng aking dadalhin sa inyo sa umagang ito. Ito po yung ano nangyari dyan? Ba't nahulog na yun? Ba't tumabingi nga pati yan? Nakagitna yan Ba't tumabingi? Ba't ito? Anong ginawa mo dyan? Sandali lang, yung mga nag-aabang, nanonood, yung merong technical problem dito sa ating display. Pero pwede ako mag-preach kahit wala yan. O yan pala So diyan po manggagaling. Ito po ay tunay na kasaysayan na kapanganakan ng ating Panginoon. Pero hindi natin tatalakayin ang buong detalye tungkol dyan. At baka mayroong mga baguhan sa atin dito na nagtatanong, bakit walang mga dekorasyon sa inyo dito? Pasko ngayon Hayaan mo na lang yung iba mag-decorate. At dito ay hindi po nakasanayan yan. At kahit sa bahay, pag pumunta kayo doon, hindi makikita ang mga dekorasyon tungkol dyan. Kung kayo ay gusto mag-celebrate yan,
pwede ninyong gawin yan. Pero ang pakiusap ko lang, itama ninyo ang inyong pagdiriwang. Dahil ngayon, sa totoo lang, maraming nagdiriwang yan na wala sa ayos. Matutuwa kaya ang Panginoon nang ginugunita ang kanyang kapanganakan, samantalang yung mga tao ay mga lasing? Ikatutuwa pa ng Panginoon yan? Sasabihin ng Panginoon, mas mabuti pang huwag na inyong gunitain yan kaysa binabastos ninyo yung kapanganakan ko. Mga lasing, kung ano-anong mga kalayawan ang ginagawa sa ngalan ng paggunita sa kapanganakan ng Panginoon. So, kung talagang hindi kayo mapigil na inyong gunitain yan, gunitain ninyo na siguraduhin nyo na matuwa at maluwalhati ang ating Panginoon. Kasi marami rin naman mga kasama natin na nagsi-celebrate niya. Ito po, ng araw ng mga iyon, lumabas ang isang utos mula kay Emperador Augusto na nagpatala na magpatala ang lahat sa buong mundo. Sinsos. Ito po ay kautusan mula sa pinuno ng Roman Empire. Ang pinaka-head po ng Roman Empire noong panahon na yon ay tinatawag na Emperador. At noong panahon na yon, siya ay si Emperador Augusto. Yan po nanggaling yung pangalan ng buwan na Agosto. Pati yung Hulyo. Yan po ay mga emperador ng Roma. Hulyo, Agosto, magkasunod ano? Mahalata niyo. Yan po ay mga pangalan ng emperador ng Roma. Kaya yung kalendaryo na ginagamit natin ngayon ay may malaking pagkakamali. Setyembre, mula sa, kasi Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre, mali po ang pwesto ng 4 na buwan na yan. Dahil isiningit yung Hulyo sa Agosto, sa kalagitnaan. Ilang buwan meron ng isang taon? 12, di ba? Ang septa, hindi, mula pala sa ano yan? Ano nga ba? Septa, Octa, 9, Disi. Diba? Tama. Ano ba inisip ko? Hindi ko ma-reconcile eh. 7, 8, 9, 10. Septa, 7. Octa, 8. 9, 9. At Desi, 10. Pero tingnan mo, ang nangyari, umabanti sila ng 2 buwan. Dapat ang December pang 10, ang November pang 9, ang October pang 8, ang September ay pang 7. Pero itinulak sila ng 2 buwan dahil isiningit yung pangalan ng Hulyo at Agosto. Ayan po yan. Kunting kaalaman. Then, yung census na yan, ang sabi dito ay naganap ng unang pagpapatalang ito ng si Quirino, ang gobernador ng Syria. Kita mo ang Biblia. Marami pong nagmamagaling na mga tao ngayon na ayaw nilang maniwala sa mga sinasalaysay ng Biblia. Pero ang Biblia ay meron ding maliit na bahagi ng history. Tapos, ang ginagawa nitong mga taong hindi naniniwala sa Biblia, pilit nilang pinabubulaanan yung mga historical records ng Bible na kung tutuusin, magandang source na ito ng documents nung panahon na yon. Ito, gumagawa siya ng mga ano bang intention ng mga writer ng Bible na sila ay naglalagay ng ganitong mga detalye? At
ito ay mas lalo lamang nagbibigay ng katibayan sa Biblia na ito ay aklat ng katotohanan. Dahil maging yung mga ganitong klaseng detalye, political sa historical, ay nilalaman niya. Pero, Bible is a book of faith. It is not a book of science, not a book of history. Kaya hindi siya nagpupukus sa ganong klaseng mga detalye. This is book of faith. Ang gusto pong maging resulta ng Biblia sa mga nagbabasa nito ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos. At dahil sa kautusan na yon, umuwi ang bawat isa sa kanilang bayan upang magpatala. Pumunta rin si Jose mula sa bayan ng Nazaret ng Galilea patungong Judea, sa lungsod ni David na kung tatawagin ay Bethlehem, dahil siya ay mula sa lipi at sambahayan ni David. So ang census na ito ay hindi katulad ng ginawang census dito nung nakaraan na kung saan abutan ka ng census ay ililista ka. Ang census na ito ay stricto na kung saan ka taga roon, kung saan ang bayan mo, kailangan bumalik ka roon at doon ka magpalista. Kaya mula sa Galilea, ilang araw na naglakbayan si Jose kasama si Maria dahil taga roon sila sa Huda, particularly sa lugar ng Bethlehem. At noong panahon na yon, kasama niyang magpapatala si Maria na ipinagkasundo sa kanya. Hindi pa sila kasal. Pero ano na sila? Engaged ba ang tawag niyan? Engaged, betrothed. Dahil maalala po ninyo, si Maria ang napili ng Panginoong Diyos para maging ina ng tagapagligtas. Nung malaman ni Jose na buntis ang kanyang kasintahan, pero ano na sila? Engaged na sila. Sa panahon na yan na sila ay nakatakda ng ikasal, saka dumating yung ganong klaseng programa ng Diyos sa buhay ni Maria na siya ay gagamitin para maging ina ng tagapagligtas. Nang malaman ni Jose na buntis si Maria, gusto niya itong hiwalayan. Pero kinausap siya ng anghel at ang sabi sa kanya, huwag mong hihiwalayan yan dahil ang kanyang pinagbubuntis ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya si Jose ay sumunod sa kagustuhan ng Panginoong Diyos at dito po, magkasama silang pumunta sa Bethlehem. Buntis si Maria noon. At doon siya inabot ng panganganak sa Bethlehem. At hindi po yan aksidente, yan po ay talagang naka-schedule, pati yung schedule ng census na yon, pinatama lahat ng Panginoon yun dahil ang Panginoon kailangan ipanganak siya sa Bethlehem. Alam niyo kung bakit? Sinabi na po sa Biblia ng mga propeta yan sa Lumang Tipan, particularly sa aklat ng Micah, na mula sa Bethlehem, Ephrata, ay manggagaling ang isang makapangyarihan. At doon po pinanganak ang ating Panginoon sa lugar na ang ibig sabihin ng pangalan ay Bahay ng Tinapay, sapagkat siya po ang tinapay ng buhay. Wala pong aksidente sa buhay ng ating Panginoon. Lahat po yan ay naka-schedule. Dahil siya po'y mananatili lamang dito sa lupa sa loob ng mga 30 taon at 3 taon. At habang sila'y naroon nga, dumating ang oras ng panganganak ni Maria. Hindi rin po yan aksidente doon sa inabot. Sa Galatia 4:4, ang sabi doon, nang dumating ang takdang panahon, ipinanganak ang tagapagligtas sa pamamagitan ni Maria. Naka-schedule po lahat yan. At isinilang niya ang kanyang panganay na lalaki, binalot niya ito ng lampin at inihiga sa sapsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Kaya yan po ang dahilan kung bakit pamilyar na nakikita ninyo na ang pag isinasalarawan sa mga picture, pati yung mga report ko na ginagamit, nandoon siya sa
sabsaban o sa kainan ng hayop dahil noong panahon na yon, nag-uwian nga po yung mga taga Bethlehem galing sa ibang lugar. So naunahan sila. Wala na silang makuha pang matutuluyan. Yung mga lodging house, punong-puno lahat. Hindi naman sila kilalang tao kaya hindi sila priority. So mayroon na nagmagandang loob sa kanila at doon sila pinatuloy sa tinutuluyan din ng mga hayop. At doon inabot ng panganganak ang ating si Maria. Pinanganak doon ang ating Panginoon. Ngayon, may dahilan din yon. Hindi pa rin yung sabihin nakakaawa naman. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng yugto sa buhay ng Panginoon ay may purpose at nakaplano. Bakit doon siya pinanganak? Sa lugar ng mga hayop, sapagkat sa kanyang paglaki ay tatawagin siyang ang Kordero ng Diyos. Amen. Bakit pinanganak siya sa lugar ng Bethlehem? Dahil siya ang tinapay ng buhay. Pag pinanganak siya doon sa lugar ng lagay ng mga hayop, dahil siya ang magiging Kordero ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. So walang lugar para sa bahay panuluyan. Ayos lang. Kaya bago kayo magdamdam at kakawawain niyo inyong sarili, mahirap kami, ang bahay namin ay kukulang. Alam niyo mo kung saan pinanganak ang tagapagligtas, ang dakilang Diyos na nagkatawang tao? Hindi sa bahay. Mapalad ka pa nga, pinanganak ka doon sa center, sa ospital. At alam niyo, isang bagay pa rin ito nangyari, walang hilot. Sila lang mag-anak. Kaya pa lang magpaanak yung lalaki. Inisip ko, paano kaya yung pusod? May pusod kaya ang Panginoon nung pinanganak siya? Dahil ito, si Ma'am Joby ay midwife. Palagi nagpapaanak. Nakakita na kayo ng pinanganak? Naalala niyo ba nung pinanganak kayo? Panghirap kaya, komplikado ang process. Pero mayroon kaming kilala, naging ninang namin sa kasal. Ilan ang anak nila? 8 at ang anak. Pero hilot kasi yun. Hilot siya. At lahat ata ng anak nila, walang hilot hilot siya. Sila lang mag-asawa. Eh kung gusto nyo makatipid, mag-aral kayo magpaanak yung mga lalaki. Lang, bawal na raw yan. Pero anong magagawa nila kung nakapanganak na? Ang isaksak ulit sa ilalim at dadalhin sa paanakan. Pero ganun ang nangyari kay Maria sa kay Jose. Nanganak si Maria, walang hilot. Sila lang doon dalawa. Hanggang sa may anak yung bata. Ngayon, huwag nating alisin dito na ang batang ito ay anak ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi po ito malalagay sa panganib. Kung ano nangyari doon, kung paano nakapanganak si Maria hanggang sa sabi rito, makita na natin, binalot na ng lampin, o di tapos na lang ng process, ang pusod, ang panubigan, ang lahat ng dapat ligpitin ay naiayos na at binalot na ng lampin. Dahil walang silang matutuluyan na maganda. Lahat yan ay kasama sa proteksyon ng ating Panginoon. Sa kapangyarihan ng ating Panginoon, nangyari lahat yan. Kaya sa mga magulang at sa mga mag-asawa na nagbabalak na magkaanak, siguraduhin natin na ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan sa ating buhay para ang proteksyon ng Panginoon sa mga anak at sa magiging anak ay naroon. Amen. At alam ninyo, sa panahon natin ngayon, ito sabihin ko sa inyo, 3 yung naging anak namin. Pero nandun talaga ang prayer. Dahil minsan, nung buntis ka, ng mga anak,
nag-iisip ako, meron kasi kong kapatid na abnormal, di ba? May kapatid kami na abnormal. Hindi yung isip ha, yung kanyang katawan. Siyempre, hindi mawala sa'yo na dapuan ka ng ganong klaseng pangamba. Pero lumalaban yung pananampalataya na tayo ay mananampalataya na ngayon. Hindi tayo sakop ng ganong klase, mga kapatid. Ang isang bagay na nais kong gisingin sa inyo, kung mananampalataya na kayo, alam na ninyo ang tama at hindi. Siguraduhin ninyo na sa proseso ng inyong yung halimbawa mula sa inyong pagiging mag-asawa at kayo ay nagkaroon ng nagbuntis yung misis mo, siguraduhin mong ayos lahat ang inyong pananampalataya para yung anak ninyo ay hindi malagay sa alanganin. Amen. At yung mga anak natin, palakihin natin yan sa turo, sa aral ng ating Panginoon, dalhin natin palagi sa pananampalataya, sa simbahan, at para lumaki yan na magkaroon siya ng sariling pananampalataya. Mula pa lamang sa sinapupunan, pinagbubuntis ninyo, ihandog nyo na yan sa Panginoon. Paglabas niyan, ihandog nyo sa Panginoon. At patnubayan ninyo yan, dalhin nyo sa pananampalataya, kaysa naman hayaan ninyo kung sino-sinong kasama niyan na hindi mananampalataya. Katulad niyan, sana si Kyle. Wala. Mamaya pa. Yung pinagpasalamat ni Sister Lynn kanina. Mga ganong mga bata, hintayin mo hanggang sa mag-decision sila. Magkaroon sila ng sariling pananampalataya. At yan po ang plano ng Diyos sa bawat tao. Maging ating Panginoon sa pagtatapos ng aklat ng Lucas, kung kayo ay mayroong Biblia ang tinutunghayan dyan, tingnan niyo yung last verse ng Lucas. Diba? Ang Panginoon lumaki siya properly dahil napagnubayan siya, nagkaroon siya ng mabuting magulang na pumatnubay sa kanya. So, tuloy tayo. Hanggang dito lang muna tayo sa eksena na ito. Yung pagkapanak sa ating Panginoon. Na, kinagabihan, sa lupain ding iyon, pinanganak ang Panginoon gabi. Ito ang napapansin ko ha, karamihan ng pinapanganak, gabi. Sino sa inyo dito pinanganak araw? Sino dito ang mga nanay na nanganak ng araw? Nasaan kami? O yan, si Nanay Victoria, si Nanay Juan. O, si Ana. Ha? Araw ba itong tatlo, pinanganak? Si RJ, madaling araw yan eh. Alas 7 na ba si RJ? Oo, alas 7 na, pero grabe. Alas 12 oras na nag-labor yung nanay niya. Mayroong mga ganun. Pagkatapos, paglaki, magpapasaway pa. Pinahirapan ng husto ang nanay. Siyam na buwan, tapos hirap ilabas. Nung lumabas, magpapasaway pa. Ako naman, mag-isip-isip kayo. Ngayon, karamihan ng pinapanganak, gabi. Alam niyo kung bakit? Dahil karamihan po ay nabubuo paggabi. Hindi, walang mali siya yun. Yun ang kuwan, yun ang nakita ko roon. Kaya marami pong, yung pinapanak ng araw, baka araw din yan ako. Na kinagabihan, ang sabi dyan, sa lupain din yun ay may mga pastor sa parang na nagbabantay ng kanilang kawan. Ito na. So, ang Panginoon, pinanganak siya gabi. Malamang, sabi ng isang scholar. Dahil noong gabi na yon, kasabay na kapanganakan ng Panginoon, may mga pastor sa parang na nagbabantay ng kanilang kawan. So, ito na. Hindi ito maaring mangyari sa buwan ng Disyembre. Magbasa po kayo ng mga komentary ng mga scholars, ng mga Bible, mga archaeologists. Imposible ito na mayroong mga pastor sa oras ng gabi na nandoon sa labas kasama ang kanilang kawan dahil yung buwan ng Disyembre, ang sabi nila, napakalamig niyan sa Israel. Hindi magkakaigi na ang pastor at kawan ay nandoon sa labas, pero dito lumalabas na ang mga pastor nandoon kasama ang kanilang kawan at palit-palitan silang binabantayan nila yun magdamag.
Pero pagdating ng buwan ng Disyembre, wala ka nang makikitang ganyan. Umuwi na yan sila sa bahay. Naghahanap na sila ng mapaglagyan ng kanilang kawan na hindi ito maapektuhan ng taglamig. Kaya hindi po Disyembre ang kapanganakan ng ating Panginoon. Ang kanilang karamihan po ng nakita ko, pinapalagay nila na ang Panginoong pinanganak either sa buwan ng Setyembre o Oktubre. Yan sa kanila ay parang summer time pa. Parang pagtatapos ng summer. Kaya hindi pa gasinong malamig. Oh. Yung mga pinanganak na Oktubre sa Setyembre, baka ka-birthday pa natin ang Panginoon. Malay natin, ano? Pero hindi talaga December 25. Nagkataon lang ng December 25, nung ideklara yan ng Roman Catholic Church, ay dati nang sineselebrate yun. At isa sa mga strategy ng Roman Catholic Church noon, para i-convert ang paganong Roman Empire, yung mga pizza ng kanilang kapiestahan sa kanilang Diyos-Diyosan ay kino-convert nila. Ginawa nilang Christian Festival. Now, sa pagkakataong ito, yung isang kapiestahan na tumama ng December 25 ay ginawa nilang kapanganakan ng Panginoon. Isa po yan sa kanilang mga strategy noon para yung paganism ay i-convert sa Christianity. Kaya sinasabayan nila yung mga kapistahan sa Diyos-Diyosan or binabago nila. Ginagawa nilang Christian Festival. Pero hindi po December 25 pinanganak ang ating Panginoon. Nagkaintindihan po tayo? Kailan pinanganak ang ating Panginoon? Mayroon pa rin sisigaw, December 25. Hindi po pinanganak ang Panginoon na October 20. Kaya yung mga anak ninyo, turuan ninyo yan. Kasi yun ang dapat makatulong tayong iayos yung maling paniniwala na yan. Anak, hindi po December 25 pinanganak ang Panginoon. At habang ang mga pastor na ito ay nandun po sa parang, bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon. Wow! Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagdiwanag sa kanilang paligid. Sila ay lubhang natakot. Isipin mo ba naman, yung mga pastor, siguro ay nagkukwentuhan, hindi natin alam kung anong oras ng gabi ito. Tapos bigla na lamang mayroong lumabas na anghel sa kanilang harapan. Hindi naman sila sanay makakita ng anghel. Ang kinasanayan nilang makita ay mga tupa siyempre. Maaring first time yun, mayroong anghel na lumabas sa kanilang harapan. At nung dumating yung anghel, bigla na lamang nagliwanag ang kanilang paligid. At ang liwanag na yon, ang sabi nito, kaluwalhatian ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi lamang araw, hindi lamang buwan o anumang mga bagay ang pinanggagalingan ng liwanag. Ang Diyos talaga ang tunay na source ng liwanag mga kapatid. Ang kaluwalhatian ng Panginoon. Actually, sinasabi natin ang buwan ay reflectors ng liwanag ng araw. Pero ang araw mismo ay nagre-reflect lang ng kaliwanagan ng ating Diyos. He is the true source of light. Kaya ang Diyos ang tunay na liwanag mga kapatid. Biglang nagliwanag. Natural, matatakot sila kahit sino naman eh. Biglang na lang nagliwanag, yun ang magnanakaw na biglang na ilawan eh. Talagang matatakot din kahit magnanakaw yan. Kasi ano siya, nag-i-snaky siya. Talagang dahan-dahan para huwag maramdaman. Tapos bigla na lamang na tinamaan ng flashlight. Talagang pati siya takot din kahit magnanakaw yan. Pero ang sabi sa kanila ng anghel, ngunit huwag kayong matakot. Sapagkat dala ko sa inyo ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. Praise God! Huwag kayong matakot. May dala kong magandang balita na ikatutuwa ng lahat ng tao. At yan po ang topic ko sa umagang ito mga kapatid. Ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. Ngayong Biyernes, December 25, marami po ang matutuwa, pero nung nakaraang mga ilang taon sa aking pagbabasa-basa, ito ring okasyon ito ring kapanahunan ito na maraming mga taong nagpapakamatay.
At mayroon ding mga niluloko ng panahon ito, malamig ang Pasko. Ano, malamig ang Pasko mo, ano? Alam nila yun, naintindihan na nila kung anong ibig sabihin noon. At dahil ang iba ay tuwang-tuwa, dahil nakatanggap na ng regalo at tatanggap pa ng regalo, yung mga hindi nakatanggap, walang bumabati, at para bagang nag-iisa, yung ang nadidepress masyado. Dahil sinasabi nilang ito ay panahon ng pagbibigayan, ng pagmamahalan, at yung isang tao dahil yun ang kanyang paniniwala, wala siyang naramdamang pagmamahal at walang nagbibigay sa kanya. Isip niya, ako na lang mag-isa. Wow! Pero sabihin ko sa inyo, hindi po yan ang mabuting balita na dapat ikagalang ng tao na tatanggap siya ng bonus, tatanggap siya ng regalo. Mayroong pang higit riyan, mga kapatid, na dapat niyang ipagpapasalamat ang kapanganakan ng ating Panginoong Tagapagligtas, ang pinakamabuting balita na dapat ikagalak ng mga tao, mga kapatid. Wala nang higit pang regalo kaysa anak ng Diyos na magiging tagapagligtas natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, mayroong hindi magandang naging kalakaran sa ganitong klaseng kapaskuhan. Dahil mas natutuwa pa ang mga tao pag tumatanggap sila ng mga material na regalo. Kung talagang sila'y nagdiriwang sa kapanganakan ng tagapagligtas, sapat na dapat sa kanila na mayroong tagapagligtas na dumating at yun ang dapat nilang ipagpapasalamat. Wala eh. Ang mabuting balita, sabi ng anghel ay ito, sa araw na ito, isinilang sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Yan ang mabuting balita. Come on. Yan ang sabi ng anghel, yan ang mabuting balitang ikagagalak ng lahat ng tao. Kayo ba'y nagagalak na mayroong tagapagligtas na ipinanganak? Amen. Galit pa kayo, natutuwa. Sabi ng anghel, sa araw na ito ay isinilang sa bayan ni David. Matuwa kayo, sabi niya sa mga pastor. Magandang balita kong dala sa inyo. At matutuwa ang lahat ng tao na makakarinig nito. Particularly yung mga tao ng panahon nila, ang mga Hudyo. Alam niyo kung bakit? Dahil ipapanganak ang tagapagligtas. Alam niyo, ang mga Hudyo noong panahon na yon na pinanganak ang ating Panginoon ay nagpupumiglas na sa kuko ng Roman Empire. Gusto na nilang makaalpas, gusto na nilang makalaya, gusto nilang magiging bansang malaya. Pero ang nangyari, mga kapatid, hirap na hirap sila. Kaya naghihintay ho talaga sila ng tagapagligtas. Ang sabi ng anghel, magandang balita ang dala ko sa inyo. Mayroon ng tagapagligtas. Amen. Now tayo ay hindi Israelita. Tayo ay nasa isang bansang malaya na. Pero sabihin ko sa inyo, kung ikaw ay gapos ng anumang bagay na nagpapahirap sa iyo, isang bagay na wala kang magawa, kundi ikaw ay sunod-sunuran dahil kahit alam mong masarap, sabihin ko sa inyo, mayroong tagapagligtas. Yan ang mabuting balita. Pwede ka pang lumaya sa ganyang kalagayan. Hindi ka dapat mamatay sa mahirap na sitwasyon. Ang sabi ng sa isang komentary, yung hari na nagngangalang King James II, King James II, bago siya mamatay, tinawag niya ang kanyang anak at ang sabi niya, anak, alam mo, ang pinakamahirap na buhay, ikaw ay alipin ng kasalanan. Pero ang pinakamalayang buhay ay yung naglilingkod ka sa Diyos. Hallelujah! Purihin ang Diyos, mayroong tagapagligtas, mga kapatid. Mayroong tagapagligtas, mayroong malaking pag-asa na tayo po ay mahango sa mga sitwasyon na hindi natin gusto dahil mayroong tagapagligtas. Alam niyo, ang Panginoon natin, hindi lamang yung tagapagligtas ng kaluluwa. Hanggang tayo narito at tayo sumasampalataya sa Panginoon, kaya rin niya tayong iligtas sa mga sitwasyon na hindi dapat. Amen?
Ngayon, ito ha, huwag na kayong mangahas pang pumasok sa kapahamakan. Saka kayo tumawag sa Panginoon para iligtas. Pwede namang umiwas. Amen? Amen? Bakit tatalon ka pa doon sa tangkal ng mga leon at saka ka magsusumigaw, Lord, save me! Ba't tumalon ka dyan? Amen? Ba't hindi ka na lang umiwas? Ba't hindi ka na lang nakuntintong manood? Ba't kailangan pumasok mo ba doon sa tangkal ng mga mababangis na hayop? At saka mo sabihin, may tagapagligtas ako, Lord, save me, save me. Kung ako ang Panginoon, kung ako lang ang Panginoon, ipakagat muna kita bago kita iligtas. Hindi naman kita ipapapatay eh. Pakagat lang kita. O masakmal man lang yung paa. Sabihin mo, ay, masakit pala. Alam niyo, mababangis yun eh. Isinubo pa ang sarili doon. Pumasok pa. Gamitin din naman natin yung ating karunungan na bigay ng ating Panginoon. Umiwas tayo sa kapahamakan. Huwag natin ilagay ang sarili natin sa kapahamakan pagkatapos tayo magkukumahog na tumawag sa Panginoon ng pagliligtas. Wala. Pinanganak, sabi ng anghel, ang Kristo. Ano ang Kristo? Sa kanila yan, mga Hudyo, Mesiyas. Ang Kristo ay Griego. Pero sa mga Hebro, Mesiyas. Ano siya? Sa kanila, ang kanilang pagkaunawa niyan, siya mismo yung Diyos na darating para iniligtas sila. At hindi naman sila nabigo. Ang problema, hindi nila naintindihan yung dumating. Na siya na pala yung kanilang hinihintay. Sa bandang huli, nung ang Panginoon ay namatay na maguli at siya'y nabuhay, siya po ay naging tagapamagitan. Ang Kristo ay naging tagapamagitan ng unang Timoteo 2:5. Mayroon lamang isang Diyos at may tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Ang taong si Kristo. Ang Kristo, ang sabi ni Pedro, siya po ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, mayroon pong misinterpretation. Alam niyo, ang Bible, marami pong nakaka-misinterpret yan. Pero sa tulong ng ating Panginoon, pwedeng ipaunawa sa atin ng Diyos yan. Kahapon, naging laman ng aking pagpupulay-pulay. Bakit tinawag siyang bugtong na anak ng Diyos? Lahat ng anak ng Diyos as naman. Pero bakit si Kristo ay tinawag na bugtong na anak ng Diyos? Samantalang tayo ay mga anak din ng Diyos. Minsan tatalakayin ko yan dahil mahaba yan eh. Kailan hindi yun ang naging mensahe na nilid sa akin ng ating Panginoon. Gayon pa man, isang magandang balita na mayroong Kristo. Actually, siya po ang nagsisilbing tulay natin sa Diyos. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Kaya hindi pwedeng dumiritso tayo sa Ama. Talagang sasampalataya tayo kay Kristo. At ang ginagawa naman ng mga bulaang propeta at mga bulaang guro, sasampalataya ka sa kanila para makarating ka kay Kristo. Isa lang ang tagapamagitan ng Diyos at ng tao, ang taong si Kristo, mga kapatid. Kaya hindi po mali ang pananampalataya mo kay Kristo dahil siya po ang pwedeng magdala sa iyo doon sa Ama. Kaya magandang balita po yan. Dahil ang tao ay wala po siyang kakayanang lumapit directly sa ating Panginoon. Ngayon, meron nang namamagitan ang ating Panginoon. Purihin siya, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ng anghel, ang mabuting balita ay ito. Ipinanganak ngayon sa bayan ni David, sa Bethlehem, ang tagapagligtas, ang Kristo na Panginoon. Na anong mabuting balita dyan sa Panginoon? Mga kapatid, mabuting balita yan, lalo tigit sa kanila noon. Bakit? Sapagkat sila nga po'y nasa ilalim ng Roman Empire at kahit hindi nila gusto, Panginoon nila ang mga Romano. Wala silang magawa. Under control sila ng mga Romano. Under the power of the Romans,
Roman Empire, mga kapatid. Pero ang sabi ng anghel, mayroon ng Panginoon na dumating. May bagong Panginoon. Praise God, mamayang hapon. Abangan niyo yung mensahe ko, maganda yun. Now, sa mga tao namang pangkaraniwan, ang tao ay alipin ng sino mang kanyang pinapanginoon. Pero mayroong bagong Panginoon, ang ating Panginoong Hesus. Amen! Na mabuting Panginoon. Karamihan ng mga tinatawag na Lord, alternative Lord dito sa mundo, maliban sa ating Panginoon, hindi naman sila mababait lahat eh. Di ba may narinig kayong drug Lord, gambling Lord, ano ba? Ano ba? Tawag na si Ray Lord. Yari tayo kay Chilin. Gambling Lord, may mga drug Lord, ano ba? Mga political warlord, malulupit yan. Pero ang Panginoon na ini-introduce dito, sabi ng anghel, magandang balita to, may Panginoon na pinanganak. Ibang klase ito. Ngayon, ang konsepto ngayon ng mga Hodyo nung panahon na yon ay lordship ng mga Romano. Malulupit, under control, kamay na bakal. Kaya nung ang Panginoon ay nagsimulang ipakilala ang kanyang pagiging Panginoon, nanibago sila. Hindi nila maintindihan dahil iba ang kanilang konsepto sa pagiging Panginoon. Dapat talagang matigas. Pero ang Panginoon, ibigin niyo ang inyong kaaway. Magparaya kayo. Kung kinuha yung inyong balabal, sige, kung ano pang gusto niya, ibigay niyo. Ang klaseng Panginoon ito, walang katigas-tigas. Eh sabi nila, hindi ito. Kasi ang hinihintay nilang Panginoon, yung palaban sa kamay na bakal ng mga Romano. At sa bandang huli, kaya silang kontrolin sa ganung pamamaraan din. Na kababayan nila, kalahi nila. Pero nung magsimula ang ating Panginoon, ano ba naman ito mga aral nito? Ibigin niyo ang inyong kaaway. Sa halip na kamuhian ng mga Romano, ibigin pa. Mali ito. Kaya hindi nila natanggap ang ating Panginoon. Nireject nila ang ating Panginoon. Ang hindi nila naintindihan, gumamit ang Panginoong Diyos ng panibagong strategy para magkaroon ng kapayapaan. Ayaw tanggapin niya nila at hanggang ngayon ayaw nilang tanggapin ang pamamaraan ng Panginoon. Gusto nila ang paraang makatao na gusto'y away ng away para makontrol mo yung mga kontra mo. Patayan ng patayan. Pag hindi sangayon sa'yo, patayin. Hindi po ganyan ang pamamaraan ng ating Panginoon. Kita mo, hanggang sa panahon natin, wala talagang pangdaigdigang kapayapaan dahil ayaw nilang sundin ang pamamaraan ng ating Panginoon. Pero sa mga taong sumunod sa paraan ng ating Panginoon, ito mamaya, may karugtong pa yun sa sinabi ng mga anghel eh. Ito ang palatandaan para sa inyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na pinalot sa lampin at nakahiga sa sabsaban. Di ba sabi ng anghel, may pinanganak sa inyo dito sa Bethlehem, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, Kristo at Panginoon. At ito ang palatandaan. Nakabalot na siya sa lampin at nakahiga sa sabsaban. At ang sabi ng mga pastor, at pagkatapos sinabi ng anghel yun, walang isang malaking hukbo sa kalangitan. Mga anghel din ito. Yung kumausap sa kanila isang anghel, pagkatapos na sabi niya yun, biglang lumabas sa kalangitan. Ang gandang pangitain ito, no? Mga anghel, isang hukbo, napakaraming ito. Ang nakakita lamang ay yung mga pastor habang tulog yung mga tao. At ang sabi diyan, sila ay nagpupuri sa Diyos na nagsasabing luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa daigdig, kapayapaan sa mga taong kanyang kinalulugdan. Ang mga anghel ko yan, ang nagkuhan yan, yung
yung choir ng anghel doon sa itaas na nagpupuri sa ating Panginoon. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Kaya alam ninyo, yan po ang sinundan ng mga tunay na mananampalataya. Yan po ay bihasa na sa pagpupuri at pagluwalhati sa Diyos, mga kapatid. Gawain po yan ng mga anghel. Ang gawain din ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon na luwalhatiin palagi ang Diyos sa kataas-taasan. At mayroong counter movement yan dito sa mundo. Ang boss sa atin, ang motivation ngayon, kailangan purihin ka. Kailangan purihin ka. Kaya kanya-kanyang gawa ng gimmick ang mga tao ngayon na makatawag ng pansin at purihin ang kapwa. Hindi ba? Tulad ng isang araw, nakasakay kami sa akin, tapos napansin ni Mrs. yung buhok ng isang nilalang. Mahinang nilalang. Sabi niya parang buhok ng aso. Kasi parang gano'n ang buhok ng aso namin doon na balkon. Yung puti na mayroong mga gray. Sabi ko, kanya-kanyang gimmick lang yan para makakuha ng pansin. Para purihin. Yung iba, hindi makontento sa kanilang itsura, ang gaganda na, halos maghubad para lang makakuha ng pansin at purihin. Luwalhatiin ang Diyos sa kaitaasan. Huwag yung sarili natin. Amen. Kaya nang Bible study ko nung Biyernes, ano bang mahihita ang tao sa kapupuri sa atin? Ikaw at Sylvia, pagkanta ka ng gusto, nagpasiksi ka ng gamit, ano man mahihita ng mga taong kumupuri sa iyo? Ang gandang-ganda sa iyo. Maliligtas ba yun? Yayaman ba yun? Wala naman eh. Ate Lea, sabi ko kay Lea, Lea, diyan ka na naman ha. Hindi ka ganyan nakuha. Sabi ko ganito, mamaya yung picture mong pinagpupost, magpa-viral, tapos tamaan ka na naman ng virus. Pero alam mo, papasalamat ako sa inyo mga kapatid na hindi niyo ako maintindihan. Maring hindi niyo ako maintindihan. Pero di ba't palagi akong nag-i-exhort sa inyo nung mga nakaraan? Huwag kayong post na, ba't ba inuobligan niyo araw-araw na i-post yung mukha ninyo dyan sa public? Ano bang problema? Anong gusto mong mangyari? Hindi mo nakikita ang panganib. Pero may mga tao na nakikita ng panganib niyan. Sumikat ka ng sumikat. Pero pag puro verse ang ilagay mo doon, bahala ka. Pasikatin natin yung dapat sumikat. Huwag na tayo. Amen. Kasi hindi magandang kahilan na yung sabihin ko sa inyo. Saka natin pag-usapan niya. Dangers of social media tawag ka. Hindi lang ako. Mga analyst, mga social scientists na nagpapayo niyan. Ba't pa inuobligan ninyo ang sarili yung post ng kung ano yun sa social media? Mag-ano yan eh, nag-i-evolve yan. Hindi ka na makontento sa mga pangiti-ngiti lang. Diba? Iba, nagti-tiktok na kung ano nang pinagkagawa sa TikTok. Makakuha lang ng atensyon. Kasi alam niyo kung anong katuwaan mo dyan. Napakaraming likes, napakaraming love, napakaraming... Yan ang minahabol mo dun eh. And then, ano ang sa palagay mo yung psychological effect niya? Selfishness. Centricity. Basta't mayroong hindi magandang effect yan. Kaya salamat at mayroong mga nagpapaalala sa atin yan. Amen? Pero ayaw na iba kung ayaw lang maniwala sa atin. Pero sa ating mga mananampalataya, luwalhatiin ang Diyos sa kaitaasan, mga kapatid. Purihin na natin Panginoon, kawan. Amen! Luwalhatiin ang Diyos! Huwag nating sundan yung motivation ng mga hindi mananampalataya na purihin ang tao. Ang purihin natin ay ang Diyos. Ang sikapin natin palagi na maluwalhati ang Diyos sa kataas-taasan. Pag magawa natin yan, malaking point sa Panginoon yan. Praise God. At sa daigdig, tinan nyo ha, ito, kapayapaan sa mga taong kanyang pinalulugdan. Hindi po kapayapaan para sa lahat. Para sa mga taong kanyang kinalulugdan.
Hindi yung kapayapaan na dala ng tagapagligtas, ng Kristo, ng Panginoon, ay para lamang sa mga taong kanyang kinalulugdan. At yan ang ginagawa ng mga mananampalataya. Namumuhay sila sa buhay na kalugod-lugod sa ating Panginoon para magkaroon sila ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay higit pa sa kayamanan. Niwala kayo dyan? Niwala ko sa'yo, Pastor. Gusto ko pa rin kapayapaan, ay kayamanan. Nasa iyo yan. Mapilit ba kita? Pero sabihin ko sa iyo, ang kayamanan minsan, may dalang pangamba, takot. Isipin mo na lang pag mayaman ka, super yaman ka. Isipin mo na lang. Pero sino dito gusto niyo mamantas naman? Walang masama dyan. Ihanda lang ninyo inyong sarili. Dahil may mga consequences at mga rest din ang kaya pagiging mayaman. Hello? Pag mayaman ka na, kailangan mo nang magpagawa ng malaking bahay. Pero ang bahay mo, sisiguraduhin mo na ito ay matibay na hindi mapasok ng mga masasamang tao. Kaya kailangan maglagay ka ng mga pang-safety. Wala na ako nakikita masyado ngayon na yung barbed wire sa mga bakod ng mayayaman. Wala na. Dati ganun pang-safety yan. Sumunod ay kuryente. Mga bakod na bakal, nilalagyan ng mga low voltage na kuryente, pang-shock lang ba? Pag medyo mayroong gusto manghimasok doon, pag hawak nila, tansik agad sila. Hindi man sila mamamatay. Maliban na lang pag basa, lakas ang ulan. Sasalubong yung ground sa lupa. Ngayon, ano na ang bago? CCTV. Nakakatawa yan. Pag may CCTV na, pakiramdam nila, safe na safe. Tapos lalagyan pa doon sa pintuan, CCTV protected. Anong protection ng CCTV? Nanonood lang naman yan. Maganda sana yung CCTV. Pag mag-detect niya na masamang tao at magnanakaw, binabaril. Wala naman Bandang huli, nanakawan din. Tapos re-reviewin mo yung CCTV. Ang advantage lang doon, pwede mong mahuli yung magnanakaw dahil makikita mo kung sino. Pero wala namang protection Pwede pa rin namang pasukin Puti sana, CCTV. Pagkatapos, mayroong nakaprogram doon sa kasunod ng CCTV. Pag lumagpas yung tao doon sa lugar na yon, mayroong susundok sa kanya para mawalan siya ng malay. O di kayo mayroong lalabas na mga nakakahilo na mga usok para mawalan siya ng malay at mahuli siya doon sa loob. Minsan, kahit nakita na, kilala na, nakita na doon sa tape ng CCTV, mahirap pa rin hanapin Nasaan yung CCTV protection? Wala kung naka-helmet, naka-sombrero, alam naman na magnanakaw minsan nagsusombrero yan, hindi kita mukha. Kundi kayo may papasok, magnanakaw, naghi-helmet. Ano ngayon magagawa ng CCTV? Tapos lalagay, CCTV protected. Nabanggit ko lang yan. Minsan na kung saan napupunta ang usapan natin. Pero gusto ko lang mayroong natutunan. Mga bunga ng obserbasyon, mga kapatid. Pero sabihin ko sa inyo, hallelujah, para sa mga taong kinalugdan ng Panginoon, higit pa ang kapayapaan sa anumang kayamanan, mga kapatid. Mayroon ng mga tao na kung pwede lang bumili sila ng kapayapaan, bumili na sila. Pero ang kapayapaan ay hindi nabibili dahil ito ay libre. Ang kaligtasan ay hindi nabibili dahil ito ay libre. Praise God. Sino sa inyo ang gusto ng kapayapaan? Alam niyo yung mga mayayaman? Mayroong mga mayayaman na sa sobrang yaman nila, sa bandang huli, hindi na pera hinahanap nila, kapayapaan. Hindi pinatatahimik Hindi pinatatahimik. Ang dami nilang company. Ang daming tumatawag sa kanila. Ang daming nagtatanong sa kanila. Ang daming nagkukonsulta sa kanila. Nababarino na sila.
Kaya sa bandang huli, kapayapaan ang hinanap nila. Amen? Kaya magtingin-tingin kayo dyan sa kuwan. Merong mga tao na ginigib up nila ang kanilang kayamanan. Dahil gusto nilang mamuhay ng pangkaraniwang buhay. Kaya masasabi mo nga sa natural na taong ito, nahihibang ang yamanan niya, ginib up yung kanyang kayamanan. Hindi. Wala rin silang kagalakan, kapayapaan na naranasan doon. Kaya ginib up nila. Merong mga taong ganyan. Actually, nanghihimok na sila Ilan sa mga super yaman dito sa mundo, nahihimok nila. Ibigay ninyo yung malaking bahagi ng kayamanan ninyo. Kasi ang isang nakita nila doon, nag-ipon, sabi sa aklat ng mga ngaral, nag-ipon ka na nag-ipon ng kayamanan. Pag mawala ka, saan mapupunta yun? Eh di siyempre, sa iyong mga tagapagmana, kung sino may tagapagmana ka. Ito ang sinasabi doon sa aklat ng mga ngaral. Walang kabuluhan, sinabi niya, walang kabuluhan. Ikaw, nagsumikap ka na ikaw makaipon ng kayamanan, yung sumalo ng kayamanan mo, nilaspag lang naman. Nako, Brother Roddy. Buong buhay mo naging maingat ka. Talagang nagsumikap ka. Hanggang sa makaipon ka ng kayamanan. Nung mawala ka, sinalo ng mga taong walang alam kung paano maipon yun. Kaya kung gumastos ay gano'n na lamang. Sayang. Sayang nakabuti. Nang iwan sila ng mga anghel, sinabi ng mga pastor sa isa't isa, tayo sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ipinalita sa atin ng Panginoon. At nagmamadali silang nagpunta at natagpuan nila sina Maria, Jose at ang sanggol na nakahiga sa sapsaban. Inabot pa nila kapampanganak lang. Nandoon pa rin sa pwesto na yun. Nang makita ito, ipinaalam nila ang mga sinabi tungkol sa sanggol na ito. Alam niyo, nung ipinanganak ni Maria, ang sanggol, hindi niya alam. Basta ang alam lamang niya, yung sinabi sa kanya ng anghel, ang ipapanganak mo ay anak ng Diyos. Ang hindi niya alam, yung sinabi ng anghel sa mga pastor, na ipinanganak ngayon sa bayan ni David, sa Bethlehem, ang tagapagligtas, Kristo, ang Panginoon. Hindi alam ni Maria yun. Ang nagsabi sa kanya ay yung mga pastor. Alam mo, hindi yan nakasulat. Pero yun ang tinatakbo ng istorya Maring nung makita, ito yung bata. Ito yung sinabi ng anghel sa atin dahil yun pala tandaan nakabalot sa lampin at nakahiga sa sapsapan. Alam mo, sabi ng mga pastor doon sa kay Maria, kay Jose, alam mo ang batang ito, tagapagligtas, Kristo at Panginoon. Doon lang nila nalaman. Kaya mga kapatid, sabi dyan, namangha sila nang marinig ang sinabi sa kanila ng mga pastor. Dahil hindi nila expected yun Hindi rin alam ni Maria yun na magiging anak pala niya ay tagapagligtas, Kristo at Panginoon. Ay, ito encouragement ko sa mga nanay. Lalo tigit yung mga may balak mga anak. Aba, maalay ninyo kung ano ang magiging anak ninyo. Basta tao. Pero ang ibig ko sabihin, aba, kung yan talaga ikaw ay ang puso mo, mga nanay na babae, ay sold out sa Panginoon, ikaw ay lingkod talaga ng ating Panginoon. Siyempre, ang pangarap mo sa magiging anak mo ay sundan ang iyong yapak at hindi mo alam kung ang magiging ang iyong anak. Ibig sabihin sa kaharian ng Diyos. Sino sa inyong mga nanay na nangangarap na magkaroon kayo ng anak na pastor? Taas ang kamay. O kita mo? Tatatlo lang. Pero nitong nakaraang linggo mga kapatid, habang ako'y nagbubulay-bulay, binigyan ako ng direksyon ng Panginoon na i-motivate yung mga kapatiran. May panahon dito sa Pilipinas, nung sakop tayo ng mga Kastila hanggang sa matapos ang pananakop na Kastila, may tanin yun na dapat bawat pamilya, lalo tigit yung mga mayayaman, ay merong pare, merong madre sa pamilya nila. Di ba meron ganun? Bakit sa mga mananampalataya?
Kailangan dumating sa atin yung ganong hangarin na yung mga anak natin ay mga lingkod ng Diyos, hindi lingkod ng sanlibutan. Hindi ba kayo matutuwa niyan? Ay hindi, gusto ko ang anak ko ay doktor. Pwede naman, doktor na pastor. Ano ba problema noon? Kasi ang gusto ko sa anak ko ay magiging teacher. O di ba pastorin mo siya habang teacher siya? Dahil pwede naman yun. Kaya lang ang anak ko ay babae, gawin mong pastora. Ano ba problema mo? Hindi mang bawal yun. Ang mahalaga, nakikita mo, naglilingkod siya sa Diyos sa mas seryosong pamamaraan. Namangha sila ni Maria. Ang pinanganak ko pala, tagapagligtas. Ang pinanganak ko pala ay Kristo. Ang pinanganak ko pala ay Panginoon. Ngayon ko lang nalaman yun. Ngayon, meron pa akong isang napansin doon. Bakit mga pastor ang piniling unang pahayagan ng mabuting balita nito? Sa lahat ng mga taong available noong panahon na yun doon sa Bethlehem, bakit mga pastor? Dahil mga pastor din ang gagamitin ng Panginoon na patuloy na magpapahayag ng mabuting balita na ito. Amen! Praise God! Hallelujah! So sabi ko nga sa inyo, walang coincidences doon. Hindi po nagkataon lamang na nung maghanap ang anghel na kanyang mapagsabihan, pastor lamang ang available. No, pastor talaga ang kanyang hinanap. Dahil sa bandang huli, mga pastor din ang tawag sa mga tao na magpapatuloy, na magpapahayag ng mabuting balita tungkol sa dumating na tagapagligtas, tungkol sa Kristo at tungkol sa Panginoon. Praise the Lord! Purihin ang Diyos, mga kapatid. Mayroong mga samahan na kinukuntina ang mga pastor at sabi nila, hindi yan totoo. Anong hindi? Yan na nga, isa sa mga itinalaga ng Panginoon eh. Ayaw nilang maniwala. Efeso 4:11, 5 po yan itinalaga ng Panginoon at isa dyan ay pastor. Sabi ng Panginoon, ang sabi doon sa sulat ni Pablo, at binigyan ng Diyos ang iba para maging apostol, propeta, guro, pastor at ebanghelista. Wala kang mababasa ng sugo eh. Ano? Wala. Pero ang pastor nandoon. Kaya yan po ang dahilan kung bakit pastor ang pinili na unang pinahayagan yan. At nung marinig ni Maria yung mga katotohanan kung ano yung pinanganak niya, yung pala'y tagapagligtas, Kristo at Panginoon, ang sabi doon, pinahalagahan ni Maria ang lahat ng mga ito sa kanyang kalooban at pinagbulay-bulayan. Hello? Noon lang niya nalaman, maging susi, doon lang niya nalaman, uy, yung palang aking, ano man tawag yan? Kasi hindi man talaga niya anak si Kristo eh. Stepfather siya, stepson. Stepson sa English, stepson. Ano sa Tagalog yan? Inapakan anak. Tapos si Jose ay inapakan tatay, stepfather. Hindi ko alam yung mga termino na ng English eh. Kaya huwag kayong hanga ng hanga sa English dahil dami talagang mali. Stepson, stepfather. Kaya nilagdangan lang ba yan? Kaya nagkaganyan? So anak ng kanyang aasawahin, yun na lang. O pinahalagahan ni Maria ang katotohanan ito tungkol sa ating Panginoon. Mga mananampalataya, marami tayong mga bagay na pinapahalagahan, pero higit nating mahalagahan katulad ni Maria ang ating Panginoon bilang tagapagligtas, bilang Kristo at bilang Panginoon, mga kapatid. Ang sabi nito, pinahalagahan ni Maria ang lahat ng ito sa kanyang kalooban, ang pinagbubulay-bulayan. Gayahin natin si Maria, mga kapatid. Magkaroon tayo ng kanyang klaseng pagpapahalaga sa ating Panginoon. At kailangan ito'y palagi natin laman ang isipan niya. Ibig sabihin, pinagbubulay-bulayan. Kaya nung ang Panginoon ay lumalaki, siguro yung tumatakbo sa isip ni Maria eh. Hindi siya makapaniwala. Ang kanya palang naging anak
ang kapalit ng kanyang sacrifice, ng kanyang kahihiyan, ng kanyang pagsubmit sa kalooban ng ating Panginoon. Napakalaki pala ng kanyang responsibilidad dahil siya magiging nanay ng tagapagligtas ng Kristo at ng Panginoon. At sabi naman ng isang relihiyon, si Maria ay ina ng Diyos. Naloko na. Sino ang tatay? Di ba? Si Maria ay ina ng Diyos. Hindi siya ina ng Diyos. Ina siya ng anak ng Diyos. Tama? Ayaw din maniwala sa ating tumana rito. Nag-iisip. Si Maria ay hindi ina ng Diyos. Siya ay ina ng anak ng Diyos. Pero hanggang ngayon, ganun pa rin ang mga panalangin. Ano yung panalangin na yun? Santa Maria, ina ka ng Diyos. Hindi ba dapat itama yan? Ilang siklo na yan? Ilang libong taon na yan paulit-ulit yung kamalian na yan? Santa Maria, ina ka ng Diyos. Aba, Ginoong Maria, puno ka ng grasya. Kaya siguro dito sa Pilipinas, mayroong mga pangalan na kahit lalaki ay mayroong Maria. Jose Marichan. Di ba? Meron ganun eh. Pero lalaki yan. Kasi si Maria ginawa yung Ginoo eh. Kahit sa Bisaya, hindi yan papasa. Dahil ang Panginoon sa Bisaya ay Ginoo. Pero lalaki pa rin ang konsepto ng Ginoo na yun, hindi babae. Ay, nako. Maling-mali talaga. Maling-mali. Maling-mali. Sabi pa ng isang pastor eh, wrong mistake. Maling-mali. Wrong mistake. Lahat na nagpapahalaga sa ating Panginoon, iparamdam nga natin sa ating Panginoon yan. Siya ang ating tagapagligtas, siya ang Kristo, at siya ang Panginoon natin, mga kapatid. Si Maria, pinahalagahan niya yan. At pinagbubulay-bulayan niya. Hallelujah. Sinabi pinagbubulay-bulayan, hindi pwedeng lilipas ang isang araw na hindi yan sasagi sa iyong kaisipan. Ang Panginoon, isa sa mga dapat hindi mawala sa ating kaisipan, mga kapatid. Huwag kayong basta magpaniwala dyan sa mga tao na aayain mo sa gawain. Sabihin, ay, sa susunod na lang dahil may ginagawa ko. Hindi naman ako nakakalimot sa Panginoon. Huwag kang magpaniwala dyan. Yung mga taong mahilig magsabi ng ganyan, hindi nakakalimot sa Panginoon, yun ang hindi halos makaalala sa Panginoon. Share lang nila yan. Cover lang nila yan sa kanilang sarili. Para sabihin na sila ay naniniwala din sa Diyos. Pero sa totoo hindi. Hindi kasi yan sinasabi. Bahagi ng buhay yan na pinagbubulay-bulayan palagi ang Panginoon. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog nito, purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Sa mga tunay na mananampalataya, hallelujah. Gawain nila yan. Palagi nilang naiisip at pinagbubulay-bulayan ang Panginoon. Natapos tayo. 20 verses lang naman itong tatalakay natin. And then, anong ginawa ng mga pastor? Nagpupuring umalis ang mga pastor at niluluwalhati ang Diyos sapagkat lahat ng kanilang nakita at narinig ay ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. Mananampalataya na yan sila. Sila ang unang sumampalataya. Nakita talaga nila. Ang anghel talaga nagsabi sa kanila. Kaya ako'y hindi nagdududa na ang mga yan ay naging unang mananampalataya sa ating Panginoon. Personal na nakita nila ang Panginoon. Mas nauna pang pumunta yan kaysa yung mga matatalinong tao. Yung mga pantas na tao, nung dumalaw sila sa Panginoon, wala na doon sa sabsaban. Nasa bahay na. Tingnan nyo sa Bible. Nasa bahay na yan sila. Wala na sila sa sabsaban. Kaya nga, mali pa rin yung mga grotto na ginagawa eh. Na nung dumalaw yung mga pantas na tao, 3 pati. Si Tito Vic at si Joey. May dala-dalang mga regalo. Itbulaga.
Hindi eh. Mga pantas na tao, dumalaw sa Panginoon, pero hindi na doon sa sabsaban nila inabot. Ang dumalaw doon sa sabsaban, yung mga pastor. At pagkatapos na sinabi sa kanila, at mismo nakita nila, ang sabi diyan, nagpupuri silang umalis at niluluwalhati ang Diyos. Walang taong nakakakilala sa Panginoon ang hindi magpupuri at magluluwalhati sa Diyos, mga kapatid. Huwag mong asahan ang mga taong hindi talaga nilang kilala ang Panginoon na gagawin ang pagpupuri at magluwalhati sa Diyos. Dahil ang gumagawa lang talaga niyan ay yung mga taong tunay na nakakilala at nagpapahalaga sa ating Panginoon. Sinama ko ang sarili ko, mga kapatid, pagsamantala doon sa mga pastor na yon. At talagang hindi mo pwedeng pigilin na kahit umalis na sila doon sa harapan ng sanggol, mga kapatid, ay hindi matapos-tapos ang kanilang kagalakan dahil nakita nila ang tagapagligtas, nakita nila ang Kristo, nakita nila ang Panginoon, mga kapatid. Kinausap nila ng anghel. Iwan ko lang kung nakatulog sila noong gabi na yon. At sa kasunod ng mga araw, talagang sinasabi nila yung nakita namin. Kinausap kami ng anghel, nakita namin ng personal. Yan po ang mangyayari sa mga tunay na mananampalataya na nagkaroon ng personal na pagkakakilala sa ating Panginoon. Hindi mo pwedeng pigilin yan, hindi mo pwedeng patahimikin yan. Talagang magsasalita yan, magpupuri yan at luluwalhatiin ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Woo! Hallelujah! Praise God! At yan ang gagawin natin kung talagang kilala natin ang Panginoon. If we really appreciate God who come to us, mga kapatid, and save us, then huwag nating pigilin ang pagpupuri sa Kanya. Huwag kayong magpadala, katulad nung yung warning ko sa inyo kanina. Yan ang isa sa panganib na nakikita namin ngayon dito sa mundo. Yung self-exaltation. At magandang platform po yung social media para purihin mo ang iyong sarili. Itaas mo ang iyong sarili. At yung gawain na yan ay it will defeat this purpose, mga kapatid. Na dapat ang Panginoon, sa atin, ang makita ay ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang Diyos ang mabigyan ng kapurihan, hindi tayo. O kung hindi nyo maintindihan ngayon yan, it's fine. Pero may nakikita kaming panganib kasama ko yung mga tao, mga kapatid, na nakikita yan, yung ganyang sitwasyon. Sasabihin niyo kasi wala naman kayong mukhang ipang display. Anong wala? Meron. Pakialam nila sa mukha namin. Yung panganib ng self-exaltation. Kristiyano tayo. Dapat ang ating pinupuri, pinapapurihan at tinataas ay ang ating Panginoon. Praise God! Pasikatin natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Bigyan natin ng maraming likes ang ating Panginoon. Bigyan natin ng maraming heart ang ating Panginoon. Bigyan natin ng maraming followers ang ating Panginoon. Hallelujah! At kung ikaw man ay talagang hindi mapigilan, meron kang account, marami kang followers, bayang makilala kanila na tunay na lingkod ng ating Panginoon. Kasi nakalagay yan doon eh. Nakikita ko minsan, pag binubuksan ko yung profile, meron mo kasi mga nag-friend request, tinitingnan ko yung profile pag hindi ko kilala. Sino ba ito? Tapos sino yung kanyang mga friend? Pag hindi ko talaga kilala, hindi ko na-accept. Kasi ano naman ba? Pero minsan, pag medyo familiar sa akin, ina-accept ko. Ang habol ko doon, yung kasi mga Bible study ay nakapublic. Para pasok sa kanila lahat kung sino na sila. Yun naman sa akin doon. Pero hindi mo hiling makipag-chat. Wala sa akin yun. Pero bayan doon sa profile mo, pagbukas ka kanila profile, natutuwa ko doon sa mga kapatiran mo. Followers of Christ. Servant of God. Ito. Yung mga profile nila, hindi sila nahihiyang iproklama kung ano sila, mga kapatid. Amen? Kita mo, kunti na lang na amen, alanganin pa. Kasi magbabago kayo ng mga profile, ano ninyo, info eh. Amen? Huwag lang puro pa-cute. Kaya makita rin na ikaw ay mananampalataya. Cute na mananampalataya. Amen?
Pag napag-uusapan yan, biglang nananahimik. Hindi masyadong nagre-response. Ayos lang. Problema. Dahil hindi mo nyo kagad mag-get siya eh. Pero yung mga nauna sa inyo, na may nakikita silang mas malawak na hindi nyo nakikita minsan. Praise God! Pupurihin natin ang ating Panginoon. Mananampalataya tayo mga kapatid. Lalo tigit yung mga nakakilala sa ating Panginoon. Yung nakaranas at makapagsasabing tunay nga ang Panginoon ay tagapagligtas. Tunay nga ang Panginoon Kristo. Tunay nga siya ang Panginoon. Ito yung gagawin. Kundi tularan natin mga pastor na ito mga kapatid. Nagpupuri silang umalis at niluluwalhati nila ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito. Yan ang pinakamagandang balita na ikatutuwa ng mga tao, lalo higit ng mga mananampalataya, na mayroon tayong tagapagligtas, mayroon tayong tagapamagitan sa Diyos, at mayroon tayong mabait na Panginoon. Napakabait ng ating Panginoon. Inaawit nila kanina, God is so good. Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Sino ang mga sangayon dyan? Sino mga sangayon dyan? So habang inaawit natin sa Panginoon yun mamaya, talagang iparamdam natin sa Kanya, napakabuti mo talaga, Panginoon. Ibang klase ka, wala ka talagang katulad. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa iyo, O Diyos, sa umagang ito. Purihin ka, Panginoon, sa mga bagay na ito na aming napag-usapan, na aming natunghayan, Panginoon. Salamat po sa mga kaunawaan, karagdagan, Panginoon, na iyong ibinigay sa amin. At o Panginoong Diyos, nais namin luwalhatiin ka palagi. Sa kapanahonan ito, na marami daw ang nagbubulit sa iyong kapanganakan, kami ay matagal nang nagpapasalamat dahil, Panginoon, ikaw ay dumating na aming tagapagligtas, Kristo, at ngayon ikaw po ang aming Panginoon. Kaya maraming salamat po sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong kabaitan, o Panginoong Diyos. Ikaw ang Panginoon na mabuti sa lahat. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.